mo, iwanan mo sa akin, tatawagin ka na lang namin. O siguro sa loob ng isang buwan yung kanilang mga modus operandi, milyon din ang kinikita nila, sir. No? Dahil sa patuloy nilang pambibiktima ng ganon. Wala, 250, magbabayad talaga, nagbabayad sila. Application pa lamang yun, sir, 250 na. Ay ano pa yung susunod? Pero ang totoo, hindi po naman sila accredited ng mga POA para simang kuno sila. Isang kumpanya sila na malaki, tapos pag-a-applyan nila. Pero ang totoo, application lamang ang kanilang ibinibigay. Pagka-fill up, wala na. Bayad na si 250, wala resibo. Ganun po ang modus operandi dyan sa may nasabing Luneta. At ako nga lang kasi ay hindi ako masyadong nagagawi dyan. Pero yung impormasyon na nakakarating po sa akin ay napakarami. No? Napakarami po. At ang problema dyan, sapagkat isipin mo sa dami naman pong nag-a-apply dyan ng mga seaman, pero panay application ang naibibigay sa kanila, sir. Nagbabayad pa? Nagbabayad sila. 250 hanggang 350. Biruin mo, application, magkano lang ang papel, sir? Di ba? Kaawa-awa naman yung mga tao. Sana man lang, kung totoo, na mayroon silang kumpanya na sila ay nagre-recruit ng ganon. Ha? Biruin mo kung ikaw, kapitan, po a-apply ka sa kanila. Ano ba yung 250? Di ba? Para madali kayo makasakay. Ito, pilapan nyo to, antayin nyo ang tawag namin. Bayaran nyo yan. Pero walang resibo. Ganong kaswerte yung mga modus operandi ng mga yan. Biruin mo, sa loob lamang ng isang taon, baka mabili nila ang buong Luneta, sir. Wala na kayong mapwestuhan dyan. Di ba? Grabe. Nandyan lang po sa area na yan ang maraming modus operandi ng mga, kung hindi salise, hold-upper, snatcher, pitas. Lahat po yan. Nandyan po sa area na yan. At kahit yung mga kumpanya po ng mga peke dyan, nandyan na rin po. Kaya medyo sipatin nyo nga po mabuti. Opo. At sikapin natin na malaman natin lahat at maarok natin kung ano yung... Kasi napakaraming problema na dyan. Pagkatapos dadagdagan pa ng mga yan, isipin mo na talagang dahil sa patuloy nga po na tapos ang mga yan, ang kailangan po sa kanila, medyo kalampagin nyo nga, sir, at para na sa ganun mabigyan nyo ako ng impormasyon tungkol dyan sa, tungkol dyan sa mga problema dyan. At dyan po sa, naiwan pa yung isa, yung sa Maynila. At doon po sa lugar mo, sir, may mga video karera po ba tayo dyan? Wala po. Kasi may mga impormasyon sa akin, napakarami nito, naiwan ko yung isa, no? At yan ngayon ang inaano natin. At napakarami nitong mga natin, tinatalakay natin. Ang naiwanan yung Maynila. Tinlupa, Makati, Paranaque, Pasay, Las Piñas. Naiwanan. Napakaswerte mo, sir. Walang tanong. Oo. Hindi kita matatanong. No? Napakaswerte mo. At pero kaya mo maiwanan. Yan nga. Pero doon sa area nyo, sir, napakarami, no? Lahat po yan, meron. Meron po dyan, sa lahat po na yan. At marami. Halos 50 makina sa bawat isang lugar. Saan po kayang particular na lugar? Ay, ite-text ko sa iyo. Pero pag iti-text ko sa iyo, ay ipa-operate mo.
Kasi Sige po. naiwan eh. Oh, akalain mo napakaswerte mo, sir? Swerte nga. Oo. Biruin mo, lahat to. Yan. Makati. Oh. Napakaswerte mo, sir. Oh. Ah. Lahat yan, Taguig. Oh. Pasay. Ah. Las Piñas. Oh. Kompleto, ha? Oh. Ayun na, oh. May pangalan na. Oo. Ha? May mga ano dyan, may mga barangay captain, no? Yun na, oh. Oh. Diba? Kaya, napakabigat, ano? Sir, swerte. Swerte ka talaga, no? Tourist police talaga. Oo. Tourist police ka talaga. At napakaganda dahil naiwan. Pero di bale, at okay naman to si Kapitan eh. At ipaparating ko na lamang sa kanya yung nasabing mga video karera sa area ng Maynila. At hindi lang natin ngayon matumbok kung saan-saan area, pero meron doon sa lugar niya eh. At hindi lang ako makapag-point sa kanya kung ilang makina. Dahil naiwanan ko eh. Sorry At doon sa mga nanonood ngayon at nag-aabang ng aking komentaryo, ay pasensya na po kayo sapagkat hindi ko makukomentaryohan kung naiwanan ko yung nasabing mga gamit o na-misplace ko kanina dahil nagmamadali po ako eh. Biruin mo, kung hindi po ako dumating, tiyak mag-aantay po si Kapitan, nakakahiya, no? Sapagkat may sakit pa siya, pero nandito siya ngayon kasama natin, ano? At gusto niyang ma-share ang lahat ng kanyang mga proyekto, mga ginagawa sa nasabing lugar niya, no? Okay, sir, ipaliwanag mo nga po sa akin ilan po ang pulis natin na siyang nangangalaga sa ating mga turista diyan sa Tourist Police. Sa ngayon, binubuo kami ng 55. Kasama na po kami, dalawang opisyal. 55? Opo. Dati po, nasa 67 to eh. O bakit 80. nabawasan, sir? Yung nare-reassign din at hindi okay. napapalitan. Okay. Yung iba naman nagkakasakit, Oo. nare-reassign din sila sa Iba't ibang lugar, holding, no? Oo. At kaya hindi natin makontrol eh. Oo, at sir, kapag ganyan nababawasan kayo ng pulis natin, nababawasan din po yung inyong pagpapatrolya, hindi ba? Opo, at hindi naman tayo nagkukulang maiparating sa aming mga nakatataas. Oo. Lalong-lalo na kay District Director Oo. na kulang na nga yung kapulisan ng tourist para mabigyan ng pansin Oo. at madagdagan yung pagpapatrolya nito. Ayan, oo. At bukod po roon, sir, sa sinasabing pagpapatrolya ninyo, nagkakasya po ba yung ating gasolina? Yung sa gasolina, Alam ko, limitado lamang po tayo, sa no? isang buwan, meron kaming allocation na 100 liters. Oo. Ngayon, inuutay-utay ko lang to para Oo. ang mobile namin sa loob ng 8 oras, makatakbo siya. Oo. Paano, Mini-maintain sir? namin na kailangan na makaikot siya. Oo. Ay, paano, sir? Pagka wala na po tayong allocation na gasolina, abonado si Commander. Sigurado po yun. Oo. Hindi natin nahayaan na Oo. huminto ang serbisyo natin sa Iyon nga ang publiko. sinasabi natin, ano. Kumusta naman po ang suporta ng ating butihing mayor ng Maynila? Siyempre, doon kayo nagpapatrolya eh. Opo. Siya ba ay may allocation na ibinibigay sa gasolina? With regard sa local po, bali yung district director na po namin ng Nagbibigay. siya po. Opo. Ayun. Opo. Bali, sa isang ilang sir ang binibigay na litro? 100 liters per month po. 100 liters per month. Opo. Sa isang ikot, mga ilan ang konsumo, sir, ng sasakyan ninyo? Pag limited, kontrolado rin yung ikot nila, may pahinto-hinto rin. Oo. Pero tuloy-tuloy yung kanilang pagpapatrolya. Oo. Diyan, lalo-lalo na dito sa Adriatico, yung Oo, dahil nandyan maraming Adriatico, Malate, Oo. tapos balik Oo. ng Rojas, Oo. papuntang Rizal Park, hanggang Oo. Port Santiago. Ayan. Opo. At dito, sir, makikita nyo po na dito ang
paano tayo nagpapatrolya lamang po ba tayo? Naninita po ba tayo? Nagche-checkpoint po ba tayo? Paano ginagawa po Sa amin sa mobile, naninita sila. Oo. Especially yung lalo na dito sa mga, yun nga, yung mga tourist belt area. Oo. Tapos sa amin naman sa parte namin, halimbawa may mga particular na detail kami, halimbawa Rizal Monument, hindi tuloy-tuloy lang ang aming pagpapatrolya. Okay. Sa lugar ng Rizal Monument, sa Port Santiago naman, umiikot din sa Intramuros, pabalik din sa kanilang detail kung saan sila nakatalaga. Ayun. At ilan ship ang police nyo, sir? Bali po yung dalawang first and second ship, kompleto. Tapos yung third ship ko dito sa Rizal Monument, tsaka dito sa Harbor Square. Ayun. At dito ba ang kagaya niyan kapag ang pag-checkpoint po ba ninyo, sir, diyan naglalagay kayo ng mga karatula? Bali po lumalabas sa local police na po yung part ng pag-checkpoint. Yun, oo. Case-to-case basis kung ang wala talagang tao, kami po ang pwede po naman po kami gumanap bilang local police. Oo. At yan at po, sa checkpoint, Okay. pwede rin naman nating trabahuin yan. Okay. At bukod doon, sir, yung riding in tandem na yan, bakit nga ba, sir, hindi natin masawata yung mga riding in tandem na yan at hindi po natin matimingan ang mga tarantadong nagkalat po dyan sa iba't ibang lugar? Oo. Yan din po ang aming pinag-aaralan, lalong-lalo ng aming station commander, si Senior Superintendent Ferdinand Quirante, na talagang nagpupursige na maka-inkwentro o makahuli ng mga riding in tandem na mga tao na yan. Kasi mahirap talagang timingan at masyado silang madudulas, lalong-lalo na kung meron silang maaamoy na mga kapulisan. Hindi sila talaga nagpapahuli. Okay. At dito kasi hindi naman natin pwedeng sisihin ang ating kapulisan sapagkat sila naman po ay nagtatrabaho 24/7 at ang ginagawa kasi nitong riding in tandem, ang pulis natin ang binabantayan. Ang pagkakamali nga lang po, kapag tinatimingan po nila, kapag kakain na itong ating mga kapulisan, magbe-break time, yan po yung kanilang tinatimingan. Kaya madalas sila nakakalusot, At ang pinakamaganda roon, yung mga CCTV camera na nakakabit sa bawat area, kaya lang, sir, ang nagiging problema po natin, kapag naka-helmet po, wala rin po. Diba? Yung naka-full face na helmet. Oo. Tas Kagaya po nung namamaril na yun, diba? Opo. Naku, talaga naman pagka nakita ko talaga ang sarap kutusan Kasi, biruin mo, ang lakas ng loob, namamaril na lang. No? Kinuha na yung gamit, binabaril lang. Grabe. Pati yung napatay dito na pulis din, no? Riding in tandem din. Bakit kaya, sir, wala po ba tayong mas malakas na police network para maagapan sila sa kanilang mga gagawin, sir? Sir? Yung tinatawag natin ng mga informer, asset natin, na ang isang ikinagagaling ng isang opisyal ng ating pamahalaan, mayroon silang mga alpha kung tawagin. Meron po ba tayo niyan? Meron dito siguro at ang isang ikababagsak din nila, yung galing din sa kanila. Ayun. Yung mga sa partiyan na lang Oo. Alpha ka. Opo. Di ba? Minsan isang ulo ka. Oo. Nakalahati ka lang siya sa mga loob mo. Yun. Yun ang mga trend niyan Oo. Kasi kung wala rin namang magkakanulo sa kanila, mahihirapan pa rin ang kapulisan. Kaya nga Zero bale, zero. Tayo naman, ang kagaya ng ating kapulisan, ginagawa naman nila ang kanilang tungkulin, di ba? Yung nagdi-disguise na nga sila. Pero kuminsan, napagkakamalan pa rin silang kasabwat na rin. Dahil nangyayari yan. Depenetration agent, 'di ba? Kung tawagin natin, papasukin nila yung isang ganon. Pagkatapos kunwari, alimbawa, drugs. Kunwari naman magdra-drugs sila, magsasabu. Pero bandang huli, sir,
nakakasama na rin po sila doon. Opo, nangyayari po talaga. 'Di ba? Kaawa-awa naman yung magagaling nating kapulisan, minsan nabibiktima rin po sila. 'Di ba? At yan ang pinakamasakit na parte, no? At kapag yung ating mga kapulisan gumaganap sa kanilang mga tungkulin para lamang hulihin yung mga kriminal at lalo yung mga tungkol sa drugs, napakabigat. Ang dami po napipiris yung mga tao niyan, kabataan, mga anak natin na nag-aaral. Kahit tayo mismo, biktima po tayo niyan eh. Kaya ako sabi ko nga kapag drugs ang nahuli ng ating kapulisan, diyan sa tao kung positive, idiretso na po sa kulungan. Wag na po, sana lalo pa nilang wag nang makawala yan. Dahil kasi tutularan pa rin Kagaya nung iba, may mga proteksyon. Meron akong alam dyan, napakagaling na pulis. Pero dahil doon sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, etong tarantadong huwes na binigyan ng mga ebidensya, alam mo ba, nagpabayad. Inaalok yun ng 2 milyon yung nasabing mga pulis, pero hindi po sila pumayag. Pagkatapos, totoong nangyari po yan, hindi ko na po babanggitin kung saan area. Kaawa-awa yung pulis na yon. Napakagaling pa naman na pulis na yon. Napunta po doon sa Mindanao dahil lamang doon sa banta ng mga hinuli nilang mga sindikato. Ganyan kagrabe ang ating mga kapulisan kapag nakabangga ng malaking tao, no? Nalalagay sa alanganin. Sir, kagaya niyan, bilang isang commander, kapag nakasagasa kayo ng malaking tao, ano pong gagawin natin? Hindi po natin masasabi, no? Hindi natin masasabi kung kailan darating po sa inyong panunungkulan yan, mga ganyang encounter. Go. Opo, eto nga po, nagiging trending nga po na yung sa pagpapatupad mo ng tungkulin, Oo. tuloy-tuloy lang ang trabaho mo. Siyempre, mabilis ang panahon. Oo. Ngayon, meron kayong na-discover na malaking Drugs laboratory. laboratory. Laboratorio. Oo. Tinuloy-tuloy natin. Oo. Hindi natin masasabi. Nagtrabaho ka na, baka mamaya Oo. ikaw pang Totoo yan. maipit. Oo. Kagaya nga Nangyayari niyan. talaga yan. Oo. At Hindi maiwasan talaga. Kaya ako naniniwala na yung madalas na napipelikula, totoo pong nangyayari yon sa ating mga kapulisan. Nabablackmail po sila no? At kapag ma-influensyan tao, talagang nangyayari po sa kanila yon. Kaawa-awa ang ating kapulisan. Wala po silang ipanlaban kung hindi yung kanilang sarili lamang. Pati pamilya nila na naapektuhan pagdating dyan. Maraming nangyari na po yan. At JR, saan to nangyari? Oo nga, saan area ito? Vito Cruz? Pakiano mo nga, pabigay mo sa kanya na lang. Kay Extremadura to At para, oo. At para na sa ganon, bigay mo na lang yung area para na sa ganon. Mga pedicab at naghambalang doon sa lugar ni Extremadura. At alam ko, major na ito Major na. Oo. Kaklase ko. Kaklase mo siya. At alam ko, major na yun At nag-engage ko rin po yan dito. At yan ay ang reklamo roon, yung mga pedicab pedicab na sasakyan ay naghambalang doon. Nakakaano pagbaba ng LRT. Nirereklamo po at pakibulong mo nga sa classmate mo na ma-operate at mapahuli yan. Opo. At bukod doon sa mga ginagawa ninyo na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga turista, ilan na bang mga kaso, sir, ang nahawakan nyo mula nung kayo ay naging commander dito? Hindi, so para lahat ng mga insidente na hindi. Dito lang sa tourist, yung mga insidente na humingi ng assistance sa amin. Oo. Na arrest, apprehended namin yung mga suspect. Wow, ang galing Tuloy-tuloy po yan. Oo. At tine-turn over po namin yan sa Station 5. Oo. At the same time, binibigyan namin ng mga
kaukulang award. Okay. Lalong-lalo na yung mga na-inquest na. Oo. Opo, marami po kaming mga accomplishment with Okay, regards banggitin yan. mo sir yung mga accomplishment nyo para na sa ganun maiparating natin. Alam mo, yung magagaling na pulis na maraming accomplishment, basahin mo sir. Walang problema sa programa Yung natin. robbery, snatching, marami Okay. kaming huli niyan. Okay. Alleged yung mga Okay. theft case, no? Pitas, meron din kaming mga huli. Oo. Halos puro ganun lang naman ang Ang kaso dun dyan. particular din sa Maria Area na yan. Orosa. Oo. Maria Orosa, Eto Calao, P. Oo. Burgos. Diyan marami. Oo. Ngayon humihingi, biro mo, medyo malayo-layo rin pero nakukuha pa rin namin na mapalo up at makuha yung mga tao. Ayan, oo. I-describe nila. Oo. Sir, kumusta po yung mga nagpapalit sa money changer? Wala na po ba yung mabilis ang kamay na Wala po tayong insidente ng kotong. okay. Wala na po, hindi na Oo. po yan wala na nag-ooperate nangyayari dyan, dyan, wala na po. Okay. At yung Sa area. Oo, sa area mo. At kailan pa po kayo na destino diyan, sir? February 16. February 16, 2012. 2012. So 11. So ang tagal na rin One year po na, pala 1 na, year. no? Ang galing, ano? Ang galing. From Loton PCP. From Loton, Nagpalit kami ni Kapitan Sikat eh. Oo. At bali ikaw yung dati nasa Loton. Okay. At sino ang barangay captain doon sa Loton? Si Chairman Ligaya Santos. Mabait po yan. Oo, si Ligaya. Lagi na lang maligaya yan si Kapitan Ligaya eh. Alam mo, nung araw napuntahan ko yan doon sa kanyang bahay na sira-sira. Ewan ko lang kung sira-sira pa rin ang bahay niya. Matagal na po yun. Matagal na po yun. Oo. Nung ako field reporter pa, maligaya na siya. Oo. Hanggang sa ngayon, maligaya pa rin siya. Opo. Napakaswerte ni Kapitan Ligaya, no? At hindi, ang pagkakaalam ko, nagkaroon siya ng kaso. Sir. Opo. Na? Meron. Nagkaroon ng kaso siya eh. Opo. Ang pagkakaalam ko lang. At hindi ko muna tatalakayin yan kasi na ano lang natin kasi yun na panggalingan mo. Okay. Sir, doon sa pangyayari na mga nahuli nyo, no? Ang pinakamalaking kaso na nahawakan nyo dyan sa area po ng Torres, ano po? Snatching po yung pinaka. Snatching. Yun po ang talagang. Wala na po yung mga budol-budol. Wala po. Yung pinaiinom ng ano ba yun? Yung para mahilo Atiban. yung atiban. Wala Meron na po. tayo dyan, pero halos lahat yung iba nire-repair namin sa General Assignment Section para magawan ng alarm report. Ayun. Meron din kaming ginagawa ng alarm report pag nandyan yung deputy ko. Oo. Siya rin ang gumagawa. Ayun. Oo. Maganda yung ganun, ano? At nami-minimize mo yung peace and order dyan sa area mo, no? At nung ikaw ang maupo dyan, sir, tumaas ba ang krimen o bumaba? Bumaba po. Bumaba ang krimen. Ilan, gaano kalaki ang binaba po ng krimen Hindi ko natin? ma-estimate, no, kasi lahat ng reklamo, yung assistance namin, nakukuha namin eh. Ayun. Solve agad eh. Okay. Nakukuha po. Very good, very good. Even yung hindi yung ang victim foreigner. Oo. Kahit yung mga local visitors lang ng ating Rizal Park. Ayun. Ng Luneta. At natutulungan natin. oo. At nako, sayang ano, dapat itong teka, hanapin natin yung mga ano. At kasi alam mo, napakarami kasi nagte-text sa atin, ano. Napakaswerte talaga ni sir. Pati yung nawala. Ang swerte. Swerte ko talaga. Oo. Napakaswerte ni sir. Hindi ako makapagbanggit ng eksaktong area. Oh.
Grabe. Bless. Oo, blessing nga. At pero di bale at talagang ganyan eh. At ayaw siguro kay Sir ng mga pinarating sa akin na mga ganitong question sapagkat walang kinalaman sa tourist police eh. Napakalayo. Pero ganun pa man, ibubulong pa rin natin sa kanya at para maiparating niya doon sa kanyang head, ano, yung nasabing ano na yan, ay ang pinakamabigat dito, yung pangyayari na mga saklaan, video karera, dyan sa area na yan ng Station 5 ay marami, no? Yun yung ano, hanggang sa 3 meron. Lahat po doon sa lugar na yon ay nakuha, sir? Nakuha ba yung ating ano? Ating internet? Nakuha na ba ng bata mo? Nanonood na ba sila? Madami daw, sir eh. Madami ang... Sabi ko, kakampi lang eh. Oo, kakampi, double M kamo. Tapos, hanapin lang yon, naka-live yon. Pagka na-click niya na yung kakampi, yung www.ustream.tv/channel, kakampi online, lalabas na po tayo doon. Naka-live na agad yon, no? At kahit mamaya, pwede nyo panood. Oo, kasi recorded yon. I-click nyo lang yung Wow Action Balita. Ito nasa likod ko, sir. I-click nyo lang yung recorded po yon na ngayong March 4, no? I-click nyo lamang po yon. At siyempre makikita nyo naman agad katabi kita eh. Yun po yon, ha? At naka-live yan, kahit natutulog ka, pwede mong panoorin. Oo. At pwede nyong ipagmalaki na itong programang ito para sa ating kapulisan ito. At gusto kong makatulong sa lahat ng mga proyekto ng ating kapulisan. Hindi para sirain, ano? Ang lahat po na nakakarating sa akin, binibigay ko rin po ang impormasyon sa ating mga kaibigan na pulis. Kagaya po ni Kapitan. Salamat po. Nagkataon nga lang. Swerte. Swerte talaga siya. No? At okay. At sir, ano ba ang natapos mo sa iyong pag-aaral? Nakagraduate po ako ng BS Criminology. Okay. Nakapasa ng board ng Criminology. Okay. At nakapasok sa police as PO1 noong 1991. Okay. Special Action Force. Wow. Saan po ako nakarating dito sa Pilipinas. Okay. Nagtiyaga po ako, nag-aral. Lateral ba, sir? Nakapasa po ako from 1991 to 1997. Nakapasa ako ng board. Okay. Doon lang po ako nakakuha ng pagkakataong lateral entry. Oo. 2001, Oo. supposed to be, naging 2003. Okay. October 16, 2003 na luklok tayo as a police inspector. Okay. Na-assign ako sa Cordillera. Wow, layo for 7 years. Anak ko. Kung saan po ako nag-chief of police. Oo. Chief of police po ako ng Abra. Okay. Isang bayan doon. Uy, batiin mo yung tiga Abra. O yung mga taga Abra sa Bulinay. Oo. Lalong-lalo na kay Mayor Balawas. Oo. At nag-chief of police din ako ng isang bayan ng Kalinga. Batiin mo, sa Rizal. Oo, batiin mo kung sino sa Rizal, yung sila Mayor Bebot. Okay. Mabuhay kayo, Mayor. Oo. At lahat nung pinanggalingan mo, sir, batiin mo. At lahat yan ay makakarating sa kanila. Sa Benguet, nag-RMJ ako 2006 Oo. hanggang 2007. Mm-hmm. Sa Bugyas, na-assign ako ng napakatagal din doon. Oo. Nag-PCR officer ako. Oo. Nag-operation officer ako. Mm-hmm. At doon tayo natuto kung paano makisama sa iba't ibang klaseng tao. Sa hindi natin kababayan, oo. Tagalog ka, Ilocano, Oo. pare-pares din yan. Oo. Doon ko napatunayan na nagkakaintindihan din kayo. Oo. Basta Tsaka mas marunong masarap. ka. Opo. Oo. Marunong ko makisama. Oo. Tuloy-tuloy lang, okay. Parting Mindanao, sir, na-assign din po kaya? And yung arm, nung 1993 o 92, arm election. Oo. 6 na buwan po kami doon. Oo. Dito kami sa may kampo Pendatun, Oo. Making. Oo. Oo, na-assign Nung kami. panahon na yon, nakasagsagan
po ng labanan ng ating mga kapulisan at Opo. mga rebelde? Opo. Okay. At Nasa SAP po ako noon, kaya magpapasalamat ako, naging SAP ako dahil handa akong ma-assign kahit saan. Ayun. Pagka-SAP ba, sir, kahit saan talaga ito na-assign? Yung mga merong mga problemang lugar, Oo. lalo na nung panahon na kami noon, nung unang labas namin Oo. from Port Bonifacio, Oo. yung kay Velasco noon sa Oo, Ternate, oo. Cavite. Oo, Tatandaan mo ayan, yun? oo. Yun ang unang namin labas. Tapos Ganon. 2 months o 3 months kami dyan. Oo. May PC company dyan eh. Oo, Doon oo. kami nagkampo. Oo. Tapos yung lahar, meron kaming yung pangalawang labas namin. Nag-ano kami, relief operation Relief sa goods lahar. operation, ano? At Tapos Sambuanga na, tapos Oo. ARM na. ayun, oo. Tuloy-tuloy na. Nako. Ay, sir, nung panahon na yon na kung saan-saan ka na-assign, may pamilya ka na noon. May isa na akong anak nun eh. So, Pero nakasuporta sa akin yung mag-ina ko dahil ito lang siguro yung kabuhayan na alam ko eh. oo, oo. Ito lang yung aking bread and butter. Ayun, Kaya oo. nakasuporta sila sa At akin. sir, ano naman ang trabaho ng ating may bahay? Dati siya doon sa forwarders, pinahinto ko. Okay. Oo, dito Batiin lang sa mo, may sir, solar. ang may bahay Binabati ko yung aking may Batiin bahay, mo. si Maria Cecilia Oseo. Oo. At tsaka yung 5 kong anak at isang apo. Oo, yung mga Aking kamag-anak nyo, sir, batiin nyo. Lahat ng mga kamag-anak ko dyan. Kahit sa ibang bansa, sir, Sa batiin ibang nyo. bansa, binabati ko po kayo. Banggitin mo pangalan, sir, para ano. Okay na yun, alam na. Okay. Salamat, maraming Oo. salamat po. At yan, binibigyan ko kasi ng pagkakataon lahat ang mga nagiging guest ko rito para nang sa ganon, ito lamang yung programang nagbibigay ng totoong pagsiservisyo sa ating kapulisan din, no? At hindi naman yung lagi ang pulis natin ang nagbibigay. Tayo naman po ay magbigay din po ng daan para sila ay mabigyan pagkakataon na ma-interview sa ating programa, no? Total, ito ay buong mundo po ito, saan man sulok dito sa Pilipinas, napapanood po ito ng live, no? At ito lamang yung ang akala nila ay maliit na istasyon, pero mas malawak po ang nararating nito. At napakaraming OFW ang nakikinig at nanonood ngayon sa atin, sir. No? Opo. Oo, kaya binibigyan natin pagkakataon na makabati ang ating kapulisan. Ito man lang ay maibigay natin sa kanila na isang karangalan. No? At ito lamang yung kanilang break kung tawagin. No? Bagamat may dinaramdam pa nga siya at mayroon siyang lakad, pero napagbigyan pa rin tayo. Yan yung pinasasalamatan ng programa natin. Kaya palakpakan naman, Chris. Oo, at malungkot yung palakpakan. Parang ayaw ni Chris eh. Lalakasan mo naman para ganahan si Kapitan. Ha? At bukod doon, sir, at doon sa mga karanasan nyo, no, napakarami yung karanasan. Ang isang SAP kung tawagin, sir, ano ang pangunahing agenda ng isang Special Action Force, sir? SAP kung tawagin. Kasi ito, SAP na nga siya, special na nga siya dahil nandyan na yung mga schooling na sinasabi. Ano mga nakapaloob dito, sir? Kasi pag SAP ka, ang option mo makapag-schooling ka, meron dyan airborne. Oo. Meron dyan yung pwede kang makapag-commando. Okay. Mga specialized training. Oo nga, oo. CQB, meron dyan. Oo. Halos lahat na eh. Dala na Specialized, lahat. oo. Pagka sinabing Nandiyan na Special Action Force, dala nyo na lahat yun, sir. Opo. May mga nag-i-scuba. Oo. Ayan, oo. At kaya ko tinatanong kasi, at ang pagkakaalam ko sa Special Action Force, magaling bumaril lang. Opo. Di ba? Opo. At alam ko yan ang pinag-aaralan nyo lagi, di ba? Opo. Yung bumaril. Parang, yan po ba ang katapat ng SWAT? Hindi. Iba naman po kasi yung Ang training ng SWAT. May training din po ang SWAT na pang SWAT talaga. Oo. Meron din ng Ang Special Action Force. Special Action Force na para dyan. Pero sino ang unang tinatawagan? SWAT o Special Action Force, sir?
Sa local po, SWAT. Okay. Pag malaki yan talaga, Special Action SAP na Force. po, opo. Yun. Kaya pala, ang Special Action Force ang gumanap sa tungkulin nung nakaraan doon sa may Taguig. Di po ba, sir? Opo. Yan, sila yung nag-sacrifice, ano? At nakakalungkot na ang ating mga Special Action Force, nung makita ko talaga nalulungkot ako dahil may mga napin down. Dapat ang mga laging nasa ibabaw itong ating mga kapulisan sana. Yun ang panalangin natin, ano? Kapag nagkakaroon po sana ng mga encounter na talaga naman totoo yung encounter na yun, sana sila lagi po ang laging nasa ibabaw, no? Yan yung panalangin ng programang ito. At lagi po sana silang makaresolba ng lahat ng kaso, lalo yung mga most wanted. Wala pong mga ginagawa, kundi yung pumatay. Wala naman pong kalaban-laban, parang manok kung barilin po nila yung tao no? Kahit yung mga, kagaya sir ng mga, ngayon malapit na ang eleksyon, ang campaign period nila, itong March 29, banatan na po ang mga local mayor, vice mayor, councilor, ang local campaign na yan. At tiyak, ang pinakamalaki pong papel na gagampanan po rito ay itong ating kapulisan na naman. Di ba? Opo. Laging ang ating kapulisan. Kapag dumarating po sa puntong ganon, sir, ngayon, kayo ang naka-timing po dyan sa Torres. Opo. Ano po yung ginagawa ng ating kapulisan kapag ganito na pong nalalapit na po ang eleksyon? Go. Tuloy-tuloy lang po ang kampanya, lalong-lalo na sa peace and order, Oo. police visibility. Okay. Tuloy-tuloy din natin. Kahit nagkakampanya sila, Oo. ang kapulisan naman nasa pagitan lang naman yan. Oo. Wala naman hindi naman tayo nakikialam sa Eleksyon. eleksyon. Oo. Basta. Pero yung kampanya Oo. ng kapulisan sa katahimikan, kapayapaan, nandyan po lagi yan. Oo. Hindi po laging yan. Oo. Lagi siyang nandyan, kahit nasaan ang pulis, nandyan. Kapayapaan, Oo. katahimikan lang po ang Laging binabantayan ang natin. hawak ng ating kapulisan yung walang gulo. Walang gulo po. Ibig sabihin sila talaga yung namamagitan, Opo. no? Sa lahat ng Non-partisan. Non-partisan. Opo. Dapat lang kasi na non-partisan ang ating kapulisan para na sa ganon wala po yung kasi kagaya nga nung sinasabi ni General Alan Purisima, no, na wag po tayo magpagamit sa ating mga politiko. Kasi mga pulis po kayo Unang-una, ang sinumpaan po nyo para sa taong bayan, hindi po sa isang tao lamang. Ngayon, kaya naman po kayo nandyan dahil ang sinumpaan nyo pong tungkulin ay maglingkod sa taong bayan. Di po ba? At napakahina ng boses ni Kapitan. Sir, pakiulit. Yes, sir. Okay. Kasi pag nanood ka, baka walang lumabas, sayang naman ang pagkakataon na At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial po muna tayo. Wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita. Pagkatapos po ng ilang paalala. Go!
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? Nako, nagkakasarapan kami ng kwentuhan ni Kapitan. Ano, at dito saan nga tayo nagtapos, sir? Doon sa aking tinatanong sa inyo. Ano ba 'yun? Tungkol doon sa mga ginagawa ng isang SAP, ano? Oo. At dito ay makikita nyo po ang pagka kumuha ka ng maging isa kang Special Action Forcer, ilang buwan po ang training nito? Bali po, 6 na buwan to, diretso. 6 na buwan? Walang uwian. Wala na pong uwian yun? Opo. Ano po ang ginagawa niyong pagsasanay? Halimbawa po, bigyan nyo nga po ako ng isang halimbawa kung ano-ano po ang ginagawa ng Special Action Force kapag sila ay magtre-training. Namamaril ba? Anong Exercise. 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 Okay. Kailangan Full on exercise. Oo. Inahanda yung katawan. Okay. Para sa mga laban, ano? Mind conditioning. Oo. Tapos pag-conditioning yung katawan, di ready na sila para sa laban. Oo. Diyan mo na ibibigyan ng yung training sa barel. Okay. Merong schooling din. Oo. Mag-aaral. Live 'yun, live. Opo. Oo. At sir, kapag kaganyan, 6 months kayo nagtre-training, hindi na kayo nakakauwi, di ba? Dinadalaw po kami. Dinadalaw na lang kayo. At buti sir, sa ngayon, malaya nakakadalaw sa inyo ang pamilya nyo dahil commander na kayo Di ba? Nadadalaw po ngayon, ba kayo? Hindi na, malapit na nga. Ako na umuwi. Huwag na akong dadala. Oo, Bulacan nga lang pala, ano? Bulacan na. Taga-Tondo ko. Sa Tondo. Okay. At tiga-gagalangin ka. Malapit kila Kapitan Mangoni, ha? Ayan. Tama? Tama. Oo. Kaklase ko yan. Kaklase mo rin si Mangoni, ha? Officer basic course. Okay. At nako, parang mga itong Salazar. Classmate mo rin? Subshare in galing Salazar? Oo. Kapitan? Oo. Ang commander ng Paco ba ito? Dito banda sa sa Pandakan ba? Nakalimutan ko na At ang pagkakaalam ko, galing din siya sa SAP. Oo. At sa 9 yan Oo, 9 nga. 9, oo. At sana mabigyan din siya ng magandang pwesto, no? At para na sa ganon, alam natin na nasa sulok siya, nagtitiis sa lahat ng bagay, ay sana umikot din, no? Yung kanyang panahon para na sa ganon. Wala ako sa weather. Oo, weather lang po yan At bukod doon, sir, no? Yung mga ginagawa po ninyo, kasi sa mga panlaban ng ating PNP, ang number 1 po, SAP, no? Apo. Pangalawa, yung SWAT. Kasi pangmaramihan itong Special Action Force, no, sir? Apo. Oo, itong kumbaga, itong mga hostage, yan, SWAT lang, no? Paisa-isa. Apo. Pero kapag maramihan na, Special Action Force pala, no? Apo. Ang tumitira talaga ng bakbakan. Kasi dito ko nakita nung lumusob itong mga Special Action Force, kundi ako nagkakamali, Santiago yata ang sino ba ang hepe noon nung lusubin nila yung kulungan ng BGNP dito sa may Taguig. Nakalimutan ko na kung sino yung may hawak ng Special Action Force dati Ngayon, pagkakaalam ko ay may namatay na mga Special Action Force doon kasi sila itong unang pumasok pagpasok Sir, kagaya nga pala niyan paano po kaya nagkakaroon ng baril doon sa loob ng kulungan mismo? Kagaya nung pagkakalusot po ng Special Action Force, paano nakalusot yun? Imposible naman po yun, dahil may bantay naman na mga BGNP. Baka po, mahirap na magsalita pero baka mamaya mayroong kasabwat sa loob. Oo nga Opo. Kasi hindi naman, ang lalakas ng armas din Kaya nga po, baka may mga kasabwat na nagpalusot. Oo. Talaga mayroon silang may itim na protector, balak. may binalak talaga sila. Dahil kasi nung pinapasok yun, nasa itaas
na ganun, tinitingnan ko, nung pumasok na yung SAP, bumabakbak yung sa loob. Ay samantalang bumabakbak din naman yung SAP. Eh nagtataka ako, paano nagkaroon ng baril Magandang doon? klaseng baril doon. No? Opo. Ay ang lalakas ng mga armas din ng mga nandoon. Dahil ang tama rin eh, papaganon din eh. Mataas. Oh, papataas. Paano nga nangyari yun? Kaya magtataka ka dahil ang nagbabantay doon mga BGNP. Oh. Kaya minsan talagang makikita mo talagang ang laging may problema itong pulis natin eh. Paano? 'Di ba? Napakabigat ng tungkulin ng isang pulis sa lahat ng bagay. Lahat tuwing magkakaroon ng problema ang tao, pulis, no? Pero kapag nagkaroon ng problema ang pulis, pambihira naman si Sir, lagi na lang pulis din. No, bakit kaya ganun? No? Tuwing magkakaroon ng pagkakamali ang isang pulis, isang beses lang magkamali, lahat po sila nadadamay. Lahat ng kapulisan na. Oo. At wag naman, hindi ganon. Hindi dapat ganon eh. Kung sino lamang po yung nasangkot, siya lang. Kasi parang sir kumbaga, may nanggulong Muslim. Hindi pala tama ang bigkasin na ganon yon. Kasi, kumbaga, binigkas mo na yung kabuuan. Buong kamusliman. Oo. Kaya masakit din sa kanilang kalooban, no? Kaya dapat pagka pangalan na lang dapat ang babanggitin, ano? At tubong ganito pagka kasi mabigat daw na babanggitin sa kanila yon yung salitang ganon. Religion na kasi yung babanggitin mo. Oo. Kaya kapag binanggit mo rin ng pulis, wala kang pinangalan, mabigat din para sa ating kapulisan kasi ang nasasangkot yung buong PNP. Di ba? Opo. At alam naman natin na lahat naman ng lugar merong mga pagkukulang at nagkakamali. Kaya minsan sabi ko nga, pag nagkokomentaryo ako dito sa programa ko, pagka kinokomentaryohan ko ang pulis natin, nalilihis ng landas para hindi masakit-sakit na pakinggan. Kasi kapag binigyan ko pa ng ibang kahulugan, masasaktan ng gusto. Pero yun na lang ang ginagawa natin para ang ating kapulisan naman ay hindi masyadong masaktan, no? Dahil kapag nakakagawa ng isang bagay ang ating kapulisan, yung iba ang karamihan na nasasangkot dito yung mabababa Bakit nga ba sir, karamihan na nasasangkot yung mabababang ranggo? Ano po ang pagkakaiba? Disiplina ba? Unang-una, bagong pulis. Oo. Thrill seeker. Oo. Yung mga pinangarap o yung napanood nilang pulis o yung mga dating pulis na magagaling, hinahangaan nila. Yun. No? Minsan, may mababalutan pa ng, siyempre, merong kalokohan. Oo. Nasasamahan pa. Na-idol nila, no? Na-idolize nila. Oo. Tira lang ng tira. Wala silang iniisip. Hindi nila alam na maaari silang masangkot, madismiss, matanggal. Maasunto, hindi nila iniisip yun. Oo. Kasi kaya puro mga bata. Halos karamihan, sir. Mga puro baguhan. Baguhan talaga. Hindi ko na nga sasabihin sa iyo yung pangalan Ngayon dalawang pulis na naman. Kapitan din ang nasangkot. Ewan ko kung nabalitaan mo to, rape case na naman. Sa Parañaque. Oo. Panay Parañaque na naman. Opo. Tapos, ngayon ang hawak ko na namang kaso, Parañaque na naman, pulis na naman. Ang pinakamabigat doon, sir, hinuhuli, wala namang pong Pero sabi ko nga doon sa lumalapit sa akin ngayon, magpakagawa ka ng certification na ikaw ay kinuha ka doon habang ikaw ay nagtatrabaho. Kasi pinagbintangan po siya. Pero wala naman po siyang ginagawa kung hindi nagtatrabaho. Nasa motor po siya Tinuro lamang siya nung isang adik
na yung adik na yun ay pinaniniwalaan na alpa-alpa mong tawagin. At alam mo naman ang ibig ko sabihin, sir, ang pinakamabigat, turo ng turo. Kung ano na lamang ang maituro niya, dinadampot. Hindi alam nung nagtuturo na empleyado ni Mayor sa motor pool. Naka-assign. Kaya sabi ko nga sa kanya, panindigan mo dahil hindi basta-basta yung ating tatawagan. Dahil yan, pulis yan, kailangan may sapat tayo ebidensya. Kahit hindi pulis yan, kailangan may ebidensya tayo na pangahawakan. Kasi ang pinakamabigat kinulong, kinuha lahat ng gamit siya. Pati yung ganun. Tapos, absuelto, walang kaso. Ano ba yan? Di ba? Binabangko. Kung talagang may kaso, kasuhan. Yan pinakamabigat na parte. Sir, kapag gaganon, bilang isang commander, sir, magtatanong ako sa inyo. Sige po. Yung po bang mga tauhan natin, lagi po ba natin nababantayan? Kasi alam nyo, kapag ganyan, may mga nadadampot sila, laging siyempre, kapag nakagawa ng isang bagay ang ating mga tauhan, kasama po ang commander doon. Opo. Di ba? Opo. Sabi nga, command responsibility. Ha? At kapag gano'n, sir, may mga iniimbestigahan sila, may mga hinuhuli sila. Nandyan sa loob ng inyong presinto. Paano po ang pag-handle na ginagawa po ninyo? Para sila ay ang maipatupad po nila, yun talagang tungkulin ng isang pulis na ini-apply nila doon sa kanilang hinuhuli. Go. Bilang hepe ng katulad ko sa tourist police, hindi ako nagkukulang na paalalahanan sila. Pag ako yung nagsusupervise sa kanila sa bit nila, sa kanilang detail, sa kanilang pwesto, lagi ko silang sinasabihan na okay lang ba kayo dyan? Okay pa kayo? Lagi ko silang pinapaalalahanan na okay na yan kesa kung saan pa kayo mapunta. Yes, Kesa yung operatiba kayo, tapos maraming option Pag operatiba ka, nandiyan yung temptation. Pwedeng ikaw rin ang madisgrasya. Totoo yan. Ikaw ang makadisgrasya. O may mawala dyan, mapagbintangan ka. Dyan sa bit nila, dutihan nyo lang yan, 8 oras. Religiously, tumulong kayo kung may nagtatanong dyan. Kung humingi ng tulong, tulungan nyo. Lahat ng may problema dyan. Lalong-lalo na turista o yung mga local. Gawin nyo lang yung trabaho nyo, okay na yan, uuwi kayong mapayapa. Maganda, nakatawa kayo. Mapagmamalaki nyo. At saka, maglalakad kayong taas ang noon nyo. No? At hindi yung binabangketo yung kaso. Kung talaga may kaso, kasuhan. Wala namang problema yun Ang aming papel dito sa ibabaw ng mundo, magbulgar, ibulgar, at magparating sa mga opisyal ng ating pamahalaan kung ano man yung nakikita namin. Maging pulis man yan, senador man yan, congressman man yan, mayor man yan, basta meron po kaming hawak na kaso o yung ebidensya, ibubulgar po namin yan. Kaya nga po kami media no? Kami po yung huling lapitan ng ating mga sibilyan. Maging pulis ay lumalapit din po sa atin at humihingi ng tulong. Hindi po lahat ng ating mga kapulisan, sila lamang po ang takbuhan ninyo. Kagaya po ng inyong lingkod, yung mga benepisyo po ng pulis, sa akin din po tumatakbo para makahingi rin po sila ng tulong. Humihingi din po yan sila ng tulong sa mga media. Pero hindi po nangangahulugan, kami po ang mga takbuhan ninyo, ay kami rin po ang magpaparating sa ating kapulisan. Ganun po yan. Hindi po pwedeng lampasan natin ang ating kapulisan. Yung mga opisyal nila, may mga opisyal po yan. Kaya kung kayo ay mayroon po kayong nalalaman na, halimbawa, wanted, may ginagawang hindi maganda, kahit sino po yan. Halimbawa, kagaya po ni Sir,
sa kanya nasasakupan, may nakita po kayo, wanted dyan sa kanyang area, hindi ka nais-nais, iparating nyo po sa kanila. Nang makatulong po tayo, hindi po yung porque civilian po tayo, wala na po tayong pakialam sa mundo, hindi po. Dapat po tumulong po tayo sa ating kapulisan para nang sa ganon, lahat po ng masasamang tao, na mga wanted, sila po ang magpaparusa niyan. Sila po ang huhuli niyan. Para na sa ganon ay maubos po sila sa kanilang mga ginagawa. At tulungan po natin sila. Sir, ano po ba ang contact number po ninyo para na sa ganon ay kung halimbawa may nakita silang wanted na mga tao na hindi ka nais-nais, pwede ba nilang itawag na lamang po sa inyong cellphone o sa inyong hotline? Pakibigay nyo nga po, sir. Ito po yung landline ko, may landline ako. Okay, 579-0209. At yung aking cellphone number, 0921-249-2355. Yan po. Okay, at maliwanag, nakuha mo, Chris? Pakilagay mo para nang sa ganon, yan ay pagka yung mga nanonood sa atin ay matawagan nila si Sir at para na sa ganon makatulong sila doon sa pagbabantay ni Sir, no? At okay, Sir, at last message sa ating mga kababayan, Sir, na nanonood ngayon at nakikinig sa programa natin. Go. Bilang hepe ng Tourist Police, MPD, ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan, especially yung mga mahilig magsuot ng mga alahas papuntang parke, lalong-lalo na sa Rizal Monument o sa karatig nito, na kung maaari, wag na kayo magsuot ng mamahaling alahas o hikaw o singsing. Para lang sa ating kapakanan din yan. Bilang hepe naman ng Tourist Police, sa mga kapulisan o nakikinig na pulis, pagpatuloy lang natin ang ating trabaho, mag-duty lang tayo ng mag-duty at tayo kumbaga sa yung gumagawa ng tama, pag gumawa ka ng tama, ibig sabihin wala kang dapat alalahanin. Yes. Pwede kang matulog ng mahimbing. Parang ganun. Yun lang yung mensahe ko bilang isang hepe ng Tourist Police, dahil ang kinikater namin dito yung mga local at yung mga foreign visitors natin. Yun lang po at maraming salamat. Lalong-lalo na dito sa ating Wow Action Balita kay Sir Ed Rosales. Ed Rosales, maraming salamat at na-interview ko rito at siguro masusundan pa to. Oo, totoo yan. God bless po. Thank you po. At maraming salamat sa iyo, Sir. At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, ay mag-commercial muna tayo, Chris, at para na sa ganun makapagpasyat kami ni Sir,
sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O, ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Bahid sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong pinili. Bagang tinta ay bumalik sa daliling siyang ginagitan at turong na wala ay maibalik. Dapat alam natin ang tama, ba't din natin ginagawa? Paulit-ulit na lang na ito ang bagong simula. Simula ng simula, bakit walang natatapos? Atras sa pati, lagi pudpud ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na pa ako. Ba't di natin subukan at tulungan at umako? Bumahagi sa bigat na matagal na natin pasan. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayo magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, naging titil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa pwestong di ka nakilala kapag siningil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal. Kung di tayo kumbinsido, wag na nating dahil ihalal. sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. At tawagin mo nilang Harap ang iaabot, sinong pinili. Bagang tinta ay bumalik sa daliling siyang ginamit at naturong na wala ay maibalik. Dapat tama sa isip at sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Kinuha po natin yung nasabing si Police Senior Inspector Elmer, ano? Oseo, ha? Ng Commander ng Torres Police Unit
diyan sa may Ermita, no? At ipinarating po natin yung nasabing yung nasabing mga video karera, o yung mga makina diyan sa nasabing Station 5. Kasi napakaswerte po niya dahil hindi po natin dala yung mga listahan ng pwesto. Okay, NSO. Okay. At parang ang NSO Birth Certificate Delivery. Kami po ay nagpuproseso ng birth, marriage, death, at certificate of singleness. Kami po ay bukas ng 24 oras araw-araw. Ito ay hatid sa inyo ng Pilipinas Teleserve Incorporated. Okay. Yeah. Good afternoon. Thank you for calling NSO Birth Certificate Delivery. This is Lee. May I help you? Okay, ma'am. Magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon po. Opo, si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Aksyon Balita. Ano po ang inyong pangalan, sir? Ed Rosales po. Yes, sir. Ed Rosales. Opo, sa Wow Aksyon Balita po ito, no? Sa kakampi, naka-live po ito, nationwide po ito, ma'am, ano? Okay. Okay. At meron lang po ako sanang patutulungan po sa inyo para makakuha po siya ng kanyang marriage contract. Okay. At kasi yung kanyang marriage contract po ay nawala sa Bulan Matnog, Sorsogon. Opo. Ang pangalan po nito ay teka ha. Ma'am, bago po habang hinahanap ko po no yung pangalan po ng aking humingin ng tulong sa akin ay pwede po kayo munang bumati sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa programa ko po sa Wow Aksyon Balita. Go. Sige po. Magandang hapon po sa mga nanonood po at nakikinig sa Wow Balita. Opo, at magpakilala lamang po kayo kung sino po ang aking ini-interview ngayon, ma'am. Okay, ako po si Miss Lay Morales po ng NSO Birth Certificate Delivery po. Okay. At bali, kayo po ay head ng birth certificate? Hindi po, sir. Customer care officer po. Customer care, okay. Apo. At eto nga po ay ating gustong maiparating po sa inyo. Etong nasabing problema po ng ating lumapit sa atin. Naku, naiwan ko pa yata. Teka, andito. At ang pangalan po niya, ma'am, eto po, ano? Apo. Babanggitin ko po, Sige po, sir. Okay. Melchor Daigo. Melchor, Melchor po ang spelling. Opo. Tapos Daigo. Kaiko po ba? Oo, Daigo. D-A-I? Y. D-A-Y-G, opo. Oo, G. Okay. Ito po ang kanyang apelido o middle name po? Opo, apelyido po niya yon. Okay. No? At yung ang kanyang apelyido po ay Giliego. I'm sorry po. Giliego po. G-I? Oo, G-I, double L, G-O. Iko, Go, Ox. Okay. Clarify ko lang po, Sir Ed Melchor Daigo Giliego. Opo. At ang birthplace po niya ay ito, Suwa, Matnog, Sorsogon. Okay. Clarify ko lang po, Sir, marriage certificate po. Opo. Marriage certificate po ito, ha? Okay. Okay. At ano po ang pangalan ng kanyang wife, Sir Ed? Ang pangalan ng kanyang wife, itong si... Teka. At baka magkamali pa ako, ha? Saglit lang po, ha? Kasi ang... ito po ang kanyang... Nako. Saglit lang po, mama. Opo. At sa kakamadali ko po kasi malilate na ako sa aking programa ay medyo okay lang po. Oo. At palagay ko naman maunawaan ako ni ma'am At teka po At eto na po yung nako. Ay. Nako.
Nako, saglit lang po Okay. At oo. Itong nako. Ano ba 'yan? At naku, nawala pa. Ang naku, nagkagulo na itong talaga naman, kapag hinahanap mo itong tutulungan mo, hindi makita agad eh. May kumukontra, ma'am eh. Okay. Oo. Nako, ayun pala. Ayun, kunin mo nga ayun. At may kumukontra talaga eh. Ako, saglit lang po, mama. Okay lang po, Sir Ed. At mahaba naman tong oras ko gusto ko lang kasi ang problema po nito para sa SS po niya eh. Okay, gagamitin po for the SSN. Opo. At teka. Ano ba yan? Halika nga, Chris, at hanapin mo nga saglit at pangalan ng kanyang yung ayan yata. Bilisan mo. At yung pangalan ng kanyang asawa. Saglit lang po Hawak ko yung mga dokumento talagang Asan na yung nako. Wala ba dyan? Hindi yan. Ayan o. Melchor, wala sa dito. Yung kanyang asawa. Opo. Hindi yan. Dito sa mga dokumentong hawak ko. At mga kasi nako ano ba yan? Ito. Hindi ba ito? Tingnan mo nga, yan. Mother to sir, father to. Mother nga niya, yung asawa niya, Opo, pangalan po ng asawa ni Sir Melchor nung pagkadalaga. Ito nga, patingnan mo nga, saglit yan kay palagi ko, dito yan na makikita, At yung pangalan ng asawa ni Melchor. Oo, yung pangalan ng asawa niya kasi yung birth certificate, yung marriage license nila ay nawawala sa Matnog. Okay. Bulan Sorsogon yun eh. Sa Bulan Sorsogon po sila kinasal? Oo. At, ano po ang pangalan ng wife? Pangalan po ng wife ni Sir Melchor nung pagkadalaga. Ito, hinahanap lang namin, ma'am, Naku, Sige pa. kung bakit naman itong dala-dala ko na nga lahat ng dokumento niya, hindi ko pa makita. Ito, hindi ba ito Lucy? Oo, ikaw talaga. Father yan. Itong Lucy? Mother, father yan. Mother, father. Itong Lucy. Hindi ba yan? Melchor, tapos sa pangalan ng nanay niya ay Lucy. Kaya nga, yan yung asawa. Asawa yan ni Melchor. No? Ba't tinutulungan yung sir? Yung siyempre, yung magki-claim ng yung Melchor. Yung Melchor. Ruben. Oo. Berego.
Hindi yan. Yung Daigo. Asan na ba yun? Dito. Ito ang yan ang tinutulungan ko. Yung kanyang Lucy. Oo. Ma'am, ang pangalan po ng kanyang asawa, Lucy po. Ang Lucy po, Sir Ed, Lucy. Oo. At saka Okay. yung yung apelyido, yung gitna ay ang tawag basa rito sa kanila kasi Bicol. Opo. He-oil. He-oil. Ano po spelling? Ang spelling po nito G as in goat, Okay. Echo, Okay. Universe, Lima. Yun po ang spelling ng kanyang he-all ang tawag sa kanila eh. E-all. Oo. G as in goat, E for Oo. echo, U for uniform, L for lima. Opo, Lima. Maliban po sa Lucy, Sir Ed, wala po siyang pangalawang pangalan. Ang pangalan po niya, ang sumunod, Gallego na po eh. Gallego, ito po yung sa asawa Apelyido na na po sa asawa po. Okay. Ano po ang middle name po ni Ma'am Lucy nung pagkadalaga? Naku. Teka. Maliban po ba, Sir Ed, sa Lucy, wala na po siyang pangalawang pangalan? Wala po eh. Ito po lang ang nakalagay eh. Pangalan na nanay niya. Ito yata Ito. G. Teka mama. Okay. Okay. Tingnan mo. Wala? If you don't mind, Sir Ed, patanggal ko lang po yung call. One moment lang po. Pakintay Okay. lang po ako sa line. Opo. Okay, salamat po. Okay. Talaga naman pagka inaalat ka talaga eh. Yung middle initial niya, yung pagkadalaga. Kaya lang. Wala na dito. Wala. 2CR lang. Ano? 2CR. Yan yung sa ina, no? Yung sa asawa. Pagkadalaga niya. Saan yan? 2CR lang. Ito yung ano, di ba? Picture B. Diego. Ito yung apelido niya, pagkadalaga. Saka yung middle initial niya, pagkadalaga niya. Oo, tama. Kasi di ba asawa niya si Magchor? Oo. Ito yung kanyang Hello, ma'am. Ha?
Okay, at okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Habang Opo. Okay. So ganito sir, ang ina-request niya po marriage certificate para kay Opo. Mr. Melchor Daigo Gilleco. Opo, at ang kanyang birthday, May 8, 1953 po. Kailan po sila kinasal ni Ma'am Lucy? Nako, nakalimutan ko At pero ang address po ng pinagkasalan po nila, yung ito pong nasabing Bulan, Matnog, Sorsogon. Okay, so ang munisipyo po yung Matnog, ang province po Sorsogon. Opo. Bulan po Bulan. Apo. Opo. At Okay, then yung date of marriage po nila? Opo. Kailan po? Ang birthday po nila, no? Yung birthday po ni Melchor Daigo Gillego, May 8, 1953 po. Okay. So ganito po, Sir Ed. Opo. Ngayon po, sir, wala po kayong information regarding po sa date of marriage po nila? Yung sa parents po nila? Apo. At ang pangalan po ng kanyang father, Felipe po Gillego. Okay, if you want, sir, ang pwede niyo pong i-request sa Numar para ma-verify niyo po kung merong nakarehistrong kasal, si Sir Melchor magka-appear po doon. Saan po? Sa Numar po, Sir Ed. Sa Numar? Opo, Certificate of No Marriage po. Once na ang aplikante magre-request, Opo. ng Senomar, kung may nakarehistrong kasal, ang matatanggap po yung advisory on marriage. Okay nga po, at paki-ano nga po ninyo kung ano po ba yan? Magkano po ang binabayaran yan? Ang Senomar po, Sir Ed, 450 pesos po, door-to-door delivery na po. Ang processing po, 3 to 4 working days after ng payment. Okay. At pwede bang ipagawa nyo na lang at babayaran na lang natin dito sa aking programa? Sige po. Kukunin ko po yung mga ibang information, sir, regarding po sa Senomar. Okay. At ano po ang kailangan po? Sige po. So, Senomar po, sir, ang kailangan po, saan po ipinanganak si Sir Melchor? Suwa, Matnog, Sorsogon. Okay. Ang birth date niya po, May 8, 1953. Okay. Yes, ma'am. Okay. Pangalan po ng father, Mr. Felipe Gillego. Opo. Okay. Pangalan po ng mother? Elba Daigo. Elba Daigo. Ang spelling po ng Elba niya, Eco, Lima, Victory, Alpha. Okay. So, Elba Daigo. Opo. Yung pagkadalaga. Opo. Okay. If you don't mind, sir, bibigyan ko po ng kahulugan ng bawat letra ng pangalan. Opo. Pakisabi kung meron pong mali. Okay po? Okay. Okay. Ang Melchor po, Melchor. Oh, yes. M for Mama, E Echo. Okay. L for Lima, C Charlie, H for Hotel, O Yes. Oscar, R for Romeo. Yes, ma'am. Okay. Then ang Daigo po, D-A-Y-G-O. Okay. D for Delta, A Alpha, Y Yankee, G for Goat, O for Oscar. Yes. Okay. Then ang last name po, Gillego, G-I-L-L-E-G-O. Yes. G for Goat, I for India, L Okay. for Lima, L Lima. Okay. E Echo, G for Goat, O for Oscar. Yes. Then ang Felipe po, F-E-L-I-P-E. Yes, ma'am. Ang Pilipin niya rito, ano ba, mukhang mali yata ang spelling ng Pilipin niya eh. Ano po ang nakalagay? Oo. Yung i-correct mo na lang yung Pilipin niya, ma'am, at mali lang ang pagkakaano rito ng spelling niya eh. Ang spelling po ba F-E-L-I-P-E? Opo. F for Foxtrot, E Echo, L for Lima, I for India, P Opo. Papa, E for Echo. Yes, ma'am. Then ang last name po Gillego, Opo. pangalan ng mother Miss Elva Daigo, ng pagkadalaga. Yes, ma'am. Ang Elva po, E-L-V-A, E for Yes. Echo, L Lima, V Victory, E for Alpha. Yes, ma'am. Okay. Sino po ang gagamit ng Senomar, Sir Ed? Si Bali si Melchor po.
Okay. For Oo. SSS lang po gagamitin? Wala na pong ibang paggagamitan? Gagamitin po niya sa kanyang pagkiklaim po ng SS eh. Okay. Ano po ang contact number po? Landline and cellphone number po? Ang landline po namin dito, 553 Okay. 8656 po. Okay. Wala naman pong local? Kung anong local? Wala na po. Direkta na po yan. Ano po ang cellphone number? At ang cellphone number ko po, 0906 Okay. 112 Okay. 72 72. 37. Clarify ko lang po, Sir Ed. 0906-112-7237. Yes, ma'am. Okay. Apo, ako po. Saan po ang delivery, sir? Yes, ma'am. Saan po ang delivery? Dito na lamang po sa may sa Pinoy Pamilya Hotel. Pinoy? Pamilya Hotel. Okay. Second floor, Pasay Okay. City. Pasay City. Opo, corner po ito, Harrison, Pasay City. Okay. Oo. Ang ito pala, nung palang ikasal sila, ma'am, ito sa Bulan Sorsogon sa may simbahan, December 1979 to 1978. December 19, Oo. 1979. Oo. Sige At po. yan po, sa Bulan Sorsogon po, sa simbahan po ito ikinasal, Okay. So, itong application po muna, Sir Ed, for the Senomar. Oo. Sino po ang tatanggap during delivery? Bali ako na po at para nang sa ganon ay mabilis lang po na makuha niya yung marriage certificate niya, no? Okay. Actually, Sir Ed, ito pong application na ginagawa ko po right now is Certificate of No Marriage. Opo. Kung merong nakarehistrong kasal po, ang matatanggap po advisory and marriage. Okay. Opo. Bali, magkano po lahat ang babayaran niyan? Okay. So, kung Senomar at marriage certificate po, Senomar 450 pesos po bawat isa. Ang Okay. marriage certificate, 350 pesos po bawat isa. Ayun. Bali, ilan po yan? Isang kopya po, sir, per document po. Bali, magkano po lahat ang total? Okay. So, ang suma total, sir, 450 plus 350 pesos So, equals 800 pesos po. okay. So, itong application na unang ginagawa ko po, Sir Ed, for the Senomar po muna. Then, after po neto, proceed tayo sa marriage certificate. Okay po? Okay po. Kung kayo po ang tatanggap, Sir Ed, ng Senomar ni Mr. Melchor, magbibigay po siya sa inyo ng authorization letter at original valid ID niya. Then, kayo po magpapakita rin po ng one valid ID during delivery. Bali, ang mama, kasi nga wala po siyang ID, no? Na bali na nawala po yung kanyang mga ID. Yung voters ID po niya ay ang certification lamang po yung hawak po natin dito eh. Okay, how about NBI, police clearance, postal Meron ID? po siyang meron na nga siyang dito eh. Walang NBI dito eh. How about police clearance po? Certification, barangay certification lang to eh. Okay. Oo. Kailangan po meron pong valid ID na may papakita po kayo during delivery. Walang problema sa akin kasi marami po akong ID. Kahit anong klaseng ID po, meron po ako. Opo, pero kailangan po, Sir Ed, si Sir Melchor makapagbigay po sa inyo ng authorization letter at original valid ID niya. Hindi para po, tanggapin siya niyo na po ang kanyang papupuntahin ko Senomar. po dito sa aking programa. Siya na lang po ang tatanggap? Opo. Siya po ang papupuntahin ko rito para siya po ang magbayad niyan. Hindi naman po ako magbabayad niyan eh. Okay, pero Okay. during delivery po, sino po ang tatanggap, Sir Ed? Bali, ako na po rito ang tatanggap niyan. Ganito po ang I-text process, nyo Sir lang po Ed. ako kung kailan po darating yung delivery ninyo, ha? Okay. Okay. Actually, sir, ang courier po namin Air 21, nagpapadala po sila ng text bago i-deliver ang document. Okay. So, during delivery, kayo po ang tatanggap. Opo. Kung kayo po ang tatanggap, Sir Ed, ganito po ang process. Magbibigay po sa inyo si Sir Melchor ng authorization letter at original valid ID niya Okay. para tanggapin niyo po ang kanyang Senomar. Okay. Okay po? Okay, ma'am. Sige po. I-text nyo lang po ako kung kailan darating po, ha? Okay, so ang processing po ng Senomar, Sir Ed, 3 to 4 working days po after Okay. yung payment. Yes, ma'am. Okay. I-recap ko po ang lahat ng information for the Senomar. Pakisabi kung meron pong mali. Okay, Okay, po? ma'am. Okay.
Ang nire-request niyo po, Certificate of No Marriage para kay Mr. Melchor Daigo Giliego. Opo, gagamitin po kasi niya yan sa kanyang SS benefits eh. Okay. Okay. So, ang gender po lalaki. Yes, Birthday ma'am. po, May 8, 1953 sa Matnog, Sorsogon ipinanganak. Bulan. Bulan, Matnog, Sorsogon. Opo. Pangalan ng father, Mr. Felipe Giliego. Opo. Pangalan ng kanyang mother, Miss Elba Daigo, nung Opo. pagkadalaga. Yes, ma'am. Issued upon the request of Mr. Melchor D. Giliego for SSS. Yes. Kayo ang tatanggap, Mr. Ed Rosales. Yes, ma'am. Sa Pinoy Familia Hotel, Opo. 7th floor. Yes, ma'am. Porter Harrison, Pasay City. Okay. Ang contact number niyo po, 5538656 and Yes, ma'am. 0906 Opo. 1127237. Isang Yes, ma'am. kopya po ang inyong ire-request, Opo. 450 pesos. Okay, ma'am. Thank Tama you, po ah. lahat ng mga information, Sir Ed. Okay. Thank you, ma'am. ah. Pakisulat po ang reference number, sir, for the Senomar po. Yes, ma'am. Okay. Okay, ang reference number po 03 Sandali. Okay. Pakisulat lang po. Okay, ma'am. Go. 03 Go. 04 Okay. 382 Okay. 835. Yes, ma'am. Pakiulit lang po. Okay. Okay, ma'am. 03 04 382 835. Okay, so yan po ang reference number for the Senomar. Yung kasunod na i-request po ba for the marriage certificate naman po? Yes, ma'am. Sige po. Sa kanilang marriage certificate, so meron po bang ipinabago o ipinakorek? Wala na po. Wala pa po silang kopya ng Wala. marriage certificate galing ng NSO. First time pa lang po. Wala po. Okay. At So, ang kasi yung pangalan po ng asawa ni Sir Melchor Lucy, Lucy. Opo. L for Lima, U for Uniform, C Charlie, Y for Yankee. Opo. At kasi ang nakalagay po rito, doon po sa kanilang NSO na ipinail dyan, negative po ang lumabas sapagkat doon po sa pinagdalhan po sa may Sorsogon. Okay. At ang kinasal po sila sa Bulan, Matnog, Sorsogon. Okay. Okay. So, ikinasal po sila, sir, December 19, Yes, ma'am. 1979 Opo, po ba? opo. Opo, ito. December 19, 79. Okay. I'm sorry po, ano po ang last name ni Ma'am Lucy? Ng pagkadalaga? Wala po nakalagay, yun lang po eh. Lucy ano po? Lucy Daigo. Last name po ng pagkadalaga? R. Ano po yung R? Middle name po niya eh. Oh. Middle initial po ang R. Ano po ang kanyang last name ng pagkadalaga? He-oil. He-oil ang tawag sa kanila. H-E-O-L. Oo. Clarify ko lang po, G for goat, Okay. E for echo, U for uniform, L for Yes, Lima. ma'am. Opo. Okay. So, Okay. ang gagamit din po si Sir Melchor for SSN. Ay, yes, ma'am. Okay. Magkiklaim po kasi siya ng benefits eh. Okay. Kayo din po ang tatanggap, Sir Ed, ng kanilang marriage certificate. Ay, hindi po. Bali, ako lang po ang magiging representative. Kung wala pa po sila, ay ako na po ang mag-ano niyan dito. Sige po. Recap Okay. ko na lang po lahat ng information Yes, for the ma'am. marriage certificate, Sir Ed. Okay. Pakisabi kung meron pong mali. Opo. Marriage certificate application po para kay Mr. Melchor Daigo Giliego at para Opo. kay Ma'am Lucy R. Giol nung pagkadalaga. Yes, ma'am. Ikinasal po sila, Sir, December 19, 1979 sa Yes. Bulan, Matnog, Sorsogon. Opo. Gagamitin for SSS ni Mr. Melchor D. Giliego. Isang kopya ang i-request, 350 pesos. Okay. Contact number the same. Yes, ma'am. And delivery address the same. Kayo din po ang tatanggap, Sir Ed Rosales, during Yes. delivery. Opo. Tama po lahat ng mga Yes. information. Okay. Okay, pakisulat po ang reference number for the marriage certificate. Okay, ma'am. Go. Ang reference number po 03 Okay. 04 Okay. 353 Okay. 751. Okay. Pakiulit lang po. Marriage certificate number po ito, ah. Apo. Okay. Pakiulit lang po ang reference number, Sir Okay. Ed. Reference number 0304 353 751. Okay? Okay. So, malalaman yung result, sir, once na matanggap niyo po ang document dahil i-verify po ito. Opo. Ang payment po through Metro Bank, any branch over the counter. Yes, ma'am. Mag-fill out lang po ng color green payment slip. Dalawa po magkahiwalay, separate payment.
pakilagay sa company name NSO helpline. Yes, ma'am. Account number po, yung mga reference number na sinabi ko po sa inyo. Opo. Account name, sa pangalan po lahat ni Sir Melchor D. Gallego. Opo. Then ang amount po for the Senomar, 450 pesos. Okay. For the marriage certificate naman po, 350 pesos po. Okay. Ang processing ng Senomar, 3 to 4 working days after ng payment. Ang marriage certificate, Okay, 2 to ma'am. 3 working days after ng payment. Okay. Ang magdi-deliver po Air 21, pakipresent ang one valid ID niyo, Sir Ed, together Yes. with the authorization letter. Okay. And original valid ID galing po kay Sir Melchor. Okay. Then in case hindi niyo po natanggap ang document, ang marriage certificate after 3 working days at ang Senomar after 4 working days, Okay. pakitawagan po ang aming follow-up number, Okay. 737 Okay. 1112. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Meron pa pong katanungan, Sir Ed. Next day na lang po. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo, You're ma'am. welcome, sir. Okay. Thank you for calling, Yan Sir po Ed. yung sa NSO, no? At tayo po ay wala na pong oras, overtime na po tayo. Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay JR, kay Risa, kay Ami, kay Chris, sa lahat po ng in-interview natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At bukas po, abangan nyo po, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Magandang hapon po sa inyo. Bye-bye!